Ito lang. Okay. Okay, ano yung sunod kaulihan, yung investment sa bahay natin, siya yung pinakambubong. Oo. Kasi hindi mo naman may tatayo ang bahay ng, kung uunahin mo yung investment, hindi mo naman may tatayo ang bubong nang wala yung pundasyon. Kaya sisimulan natin sa pinaka-foundation. Foundation. Ito yung tinatawag na solid financial foundation. Talagang solid yan pag nabuo mo yan. And then ako naman ito, isang IMG member ako, then Kaiser plan holder. Kaya ako ay isang financial educator dito sa IMG. Oo. Ito yung ating company. Stands for International Marketing Group or IMG, building your future, taking control of your money. May financial literacy campaign kami hanggang 2030. Kailangan makapag-educate kami ng 30 million pamilyang Pilipino. No? Ngayon, ang na-educate pa lang namin is, ito, hindi updated, no? Nasa 11 million pa lang. 11 million. Then, ang office natin matatagpuan sa 9th floor, Kings Court Building, Chinorosis Avenue, Makati City. Diyan kami pupunta sa July, may convention kami dyan. July. 7, 8, 9. Then, ito yung ating IMG Global Financial Literacy Campaign, no? Sila yung mga kasama natin. Ito yung author ng ating libro, si Brother Bo Sanchez. Isa siyang, Catholic missionary. Siya yung naka-discover nitong books na to. Siya yung bumuo niyan. Yung The Secret to Savings and Building Your Future. Then, ayan, si Pangulong Duterte, kasama natin yan. Si Mr. Boy Abonda, si Miss Corina Sanchez, no? Yan, ang iba pang kilalang, personalidad dito sa ating bansa. Ready ka na? Okay. May tatanong lang sa'yo, yes or no lang sasagot mo. Personal challenge to eh. Number 1, naniniwala ka ba na 89% ng mga Pinoy ay walang ipon or savings? Oo. Number 2, naniniwala ka ba na karamihan sa mga kabataan ngayon ay more on spending habit like Shopee, Lazada, Milkpay, Samgyup at iba pa? Yes. Tama Puro Lazada, Shopee pa mo. Sabi ng bata. Napanood ba yun sa Facebook? Then, naniniwala ka ba na karamihan sa mga parents ay hindi alam kung ano-ano ang tamang paraan kung paano palaguin ang perang pinaghirapan? Yes. Tama. Number 5, naniniwala ka ba na 68% ng mga Pinoy na umabot na sa retirement years, dependent na lang sa mga anak, pension at charity. At 30% ay nag-work pa din. Yes. Tama, no? Number 6, isa ka rin ba sa lubos na naapektuhan ng pandemic kaya hindi nakapaganda ng kanilang finances? Yes. Number 7, naniniwala ka ba na ang major cause ng kahirapan ng mga Pinoy ay kakulangan ng kaalaman sa financial education? Yes. Yan, tama. Kaya kami narito kasi nagtuturo kami ng financial education. Kasi pag sa mayayaman ka nagpaturo nito, magbabayad ka pa. Babayad pa. Ito, libre na lang itinuturo ngayon sa mahirap, no? Ito yung mga paniniwala natin kung bakit wala tayong ipon at naging mahirap yung buhay. Diba? Kasi paniniwala natin, maliit yung sweldo kaya hindi makaipon. Then, kasi hindi daw sila anak mayaman kaya hindi makaipon, no? Ay, kung tayo na may anak mayaman, hindi na tayo mag-ipon talaga. May stock na eh. Kasi hindi daw magaling nakaupo sa government kasi kaya hindi nakakaipon. Sinisipang gobyerno ay buhay natin na rin. Di ba? Ito yung dahilan kung bakit nagtuturo kami ng financial education. Kasi ito yung pinakasusi kung paano mag-grow tayo sa ating finances. Kasi karamihan sa Pilipino hindi nga maalam mag-ipon. Kung maalaman, halimbawa, nag-alkansya ka, kung mapuno yung alkansya mo, hindi man alam kung saan mo ilalagay pag napuno. Ibibili lang din, ay di wala na rin. Yun yung, hindi alam ng mga Pilipino. Ito si Juan, example ko to, no? Example, ito si Juan, wala pa siyang work nung millennial pa siya, nung kabataan pa niya, no? Wala pa siyang work. Low lifestyle lamang siya. Sa pag-inom ng tubig, okay lang sa kanya, kahit uminom ng tubig, simpleng pagkain. Pag may pupuntahan, magko-commute lang. Then, pag may bakasyon, sa backyard lang siya. Then, nung nagka-work na siya, nag-increase yung kanyang lifestyle. Kumakain na siya sa fast foods, uminom na ng milk tea, nagkuha na rin ng motorcycle. Then, nagbabakasyon na rin sa Boracay kasi may pera na eh, no? At nung ma-promote siya as a manager, so, nag-increase lalo yung lifestyle niya. Siyempre, kumakain na siya ng Samgyup, Starbucks coffee, at nagkuha na rin ng sasakyan kasi mataas na yung posisyon niya, ano? At nagbabakasyon na din siya overseas vacation, no? Ano mo napansin mo? Nag-increase yung kanyang lifestyle, wala siyang nasimulang investment tsaka savings. No?
Yan yung ano, yan yung lifestyle ng ating mga kababayan ngayon. Oo. Kung may trabaho, ubos lang ng ubos. Ubos ng Hindi- ubos. hindi Walang nag-iipon. ipon. Oo. Tama, no? Tama. Then, ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education. Halimbawa, may 500,000 ka. Saan mo yung naisip ang ilagay? Wala. Kung ilalagay mo naman sa bangko, kakainin lang yan ng inflation rate. Yung inflation rate, yan yung pagtaas ng bilihin taon-taon, 3.5% ang tinataas na. Then, kung lalagay mo naman sa business at hindi mo aral ang business, malulugi ka. No? Kagaya ng ginagawa ko, dapat inaaral mo din, no? Then, kung gagastusin mo naman, lalong walang maiipon. Di ba? Yan, karamihan sa atin, hindi natin alam kung saan nilalagay, no? Kahit may malaki tayong pera, kahit manalo tayo sa loto ng ilang milyon, kung hindi natin alam yung kung paano papalaguin din, maubos at maubos yun. Oo, ubos agad. Tama, Wait di lang ba? ba? Ilang ako. Anak, play na. Ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education, no? Yan, natin ito ng konti. Yan. Ito yung pinakamasakit sa lahat, oh. 92% ng mga pinakamasakit sa lahat, 92% na may trabaho ka nga pero wala kang pera. Tama? Tama. Di ba? Matagal lang working pero wala pa ring savings at investment. More employees, may utang pa. Wala pang emergency fund na na-create, no? Ano solusyon? Malalaman natin na mamaya. Ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education. Kasi karamihan sa mga kabataan nga ngayon, tinan mo, more spending habit, add to cart, Shopee, Lazada, games, movies, ML, Netflix, milk tea, Starbucks, or Samgyup, no? Yan ang kalimitan na pinakuha ng mga kabataan ngayon. Then, so ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education. Kala natin, pag may pera tayo sa bangko, kala natin meron tayong investment. Totoo, ang bank ay secure sa ating pera. Pero, ang bangko, maganda lang yan sa business at saka sa loans. Pero wala tayo dyang saving. Magkakaroon tayo ng savings account, pero hindi ng investment. Maubos at maubos yung pera natin yan. Natatalo ng inflation rate, no? Then, alam mo sa ibang bansa, 60% ng mga tao doon, maalam sa stock market, maalam kung paano palaguin yung pera ang pinaghirapan nila. Ngayon, nagtitinda ng saging, nagtitrade siya. 'Di ba? Ay dito sa atin sa Pilipinas, only 1% ng Pilipino lang ang may alam sa stock market and mutual fund. Yun yung mayayaman na tao dito sa ating bansa. No? At 50 to 60% ng mga tao sa ibang bansa ay maalam sa stock market at sa mutual fund. Nasaan na yung 99% natin? 'Di ba 1% lang yung maalam eh. Oo, 1%. Kasama tayo sa 99% na. Yan. Tingnan mo. Ito yung pinakamasakit sa lahat, oh. Pagdating sa marami 78% ng mga Pilipinos walang napagandaan para sa kanilang medical expenses. So, more senior citizens dependent na lang sa mga anak, pension at charity. So, nagiging financial bankruptcy sila pagdating ng medical expenses nila. No? Kasi wala silang napagandaan. Apektado yung financial life ng mga anak kasi doon sila umaasa. Ay masasakte na tayo pagtanda, di ba? Yan yung dapat pinaghahandaan natin. Yung ganyang sitwasyon. Kita mo to. Si Doris Bigornia, si Cherry Gala. Sila yung may malalaking sweldo, may bahay at kotse, nag-aaral sa private school yung mga anak. Connected sila sa malalaking tao. Ngayon, ba't nangangailangan si Doris Bigornia ng 1.5 million para sa kanyang medical expenses? Kasi, ang sagot, wala silang napaghandaan na investment tsaka healthcare. Kaya naubos yung malalaking sahod nila, bahay, kotse, lupa. Naubos na. Diba? Walang mayaman pagdating sa ospital. Paano pa tayo? Wala tayong malalaking sahod at bahay at kotse at lupa, no? Sila nga mismo naghirap. Mayaman na sila. Tayo pa kaya. Sabi nga dito ni Jerry Gala, matuto kayo mag-ipon habang bata pa kayo, habang may trabaho pa kayo. Lahat tayo tatanda at lahat tayo magkakasakit. Hindi habang buhay ay malakas tayo at hindi habang buhay. Andyan may yung mga taong tinulungan natin nung marami pa tayong pera. Diba? Mahirap na to ngayon si Jerry Gala. Patay na yan? Patay na. Yan yung iniwan niyang payo sa atin. Kasi sila mismo
malalaki yung kita nila, hindi sila nakapaganda ng healthcare at saka investment. Oo. Yan yung kalagayan ng healthcare. Halimbawa, magkakasakit tayo at lahat tayo tatanda at magkakasakit. Tanong, anong sitwasyon dito yung gusto mo? Letter A ba o letter B? A. Public to. Sa letter A, yan sa dalawang kama, apat sila. Dito naman sa letter B, kung ikaw may healthcare, Eh, di B. sarili mo yung kwarto, may sarili kang room, may nurse na mag-aalaga sa'yo, alagang-alaga ka ng mga doktor, di ba? Kahit matanda na, nakangiti pa rin. Oo. Kasi may napaghandaan kang healthcare nung bata ka pa. No. Letter B, ano? B. Sabi nga ni Ms. Corina Sanchez dito, financial education is always be the key. The International Marketing Group or IMG continues to help prepare Filipinos to build their solid financial foundation, to transform people from spenders to savers, from being nobody to somebody. No? Ayan yung books natin. Yan, dyan ang gagaling yung lahat ng tinuturo namin dito. No? Ginawa lang gantong slide para mas madaling maintindihan. No? Sabi dito, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Para to sa lahat. No? Ito naman si Miss Sharon Cuneta, ambassador to ng Kaiser. Suot niya yung damit na suot ko ng isang araw na. Then, anong area sa financial education dapat nating matutunan? Marami kang matututunan sa akin ngayon. Ito ang 4 na konsepto. Una, solid financial foundation. Ikalawa, yung X-curve. Ikatlo, yung rule of 72. Ikapat, yung right way of savings. No, talakayan natin dito. Una, itong solid financial foundation. Ito yung tinatawag natin solid financial foundation. Ito yung 5 blocks kanina, no? So, ito yung pinaka-foundation natin, healthcare. So, meron tayong short term and long term. Sa company, pag nag-work ka dyan, meron kang short term na healthcare. Kalimitan, wala pa nga eh. Diba? At pag wala ka na sa company, wala ka na ding short term. Kung kailan naman lumalabas yung mga sakit mo, doon naman ikaw mawawalang magagamit. Ibino-provide lang yan ng company habang malakas ka pa. Pag wala ka na sa company, wala na rin ikaw mapapakinabangan. Wala na. No, kaya wag tayong didepende sa short term. Kailangan meron tayong long term healthcare or HMO health cards, no? Para once na magkasakit tayo, pagdating natin ng 60, wala na tayo ng trabaho, mahina na. No, diyan naglalabasan yung mga sakit. Kung tayo wala na paghandaan ito, kawawa tayo. Saan ka kukuha ng pang-hospital? 'Di ba? Hindi namamatay ang Pilipino dahil kulang ang ospital. Namamatay ang mga Pilipino dahil walang perang pang-hospital. Tama, no? Tama. Ikalwa, yung protection or life insurance. Yan nga yung instant money na yan ang income replacement na papalit sa atin once nakunin tayo ni Lord ng maaga, no? Then, una ay i-manage natin yung utang, yung may matataas na interest rate. Kailangan ma-manage natin yan kasi lubog tayo sa utang pag hindi natin yan na-manage. Kasi yun yung yung nasisira dito, no? Ikatlo, yung emergency fund. Ay, kapat na, no? Kapat. Then, dapat, ang katumbas nito, 3 to 6 months ng ating sahod. At ito, nakalagay lang sa ATM. At withdrawin mo lang yan in case of emergency. Diba? Then, panghuli, itong investment. So, kung para sa retirement mo yung investment mo or para sa college fund ng anak mo, ikaw bahala, no? At nakalagay lang yan sa stock market or mutual fund, no? Yan, kung saan mo gustong mag-invest. Sa bahay, siya yung pinakabubong natin. Ang purpose nitong healthcare, protektahan yung emergency fund natin tsaka yung investment natin. Para kung tayo magkasakit, hindi makukuha ito pambayad sa hospital and then ito hindi mauubos pambayad sa hospital. At meron pa tayong life insurance, no? Yan ang purpose ng healthcare. Para hindi maubos yung inipon natin. No. So, ito yung weak foundation. Then, halimbawa, inalok ko siya, nagtatrabaho siya sa company. Kala niya, okay na yung short term na healthcare. Hindi niya alam, pagdating na ng 60, wala na. Tapos wala pa siyang life insurance, marami pang utang. Then, wala siyang nakarate na emergency fund. At saka mga investment. Pansin mo, kung yung pinagpatas-patas na hollow block, pagpunta niya doon, giba na yan. Ito, matatag siyang nakatayo kasi sulit talaga yung foundation niya, no? Kasi, para siyang hagdan. Imaginein mo pinagpatas-patas niya na kahoy. Hindi talaga ano yan. Magigiba, no? Hindi babagsak. Kasi solid talaga yung kanyang foundation. Yan. Okay na.
So, solid financial foundation na dapat step by step ways para maging financial independent tayo. Ang pinakang una nating dapat simulan dito yung foundation natin. Ito, Foundation. healthcare foundation natin yan. At dapat tama yung pag-approach natin sa pag-build ng ating finances para hindi masayang ang nabuo nating investment. Yan. Ito naman yung the concept of wealth and responsibility. Ito yung the X-curve na tinatawag. No? Ngayon mo lang to nalaman. Nakita, no? Itong red line, or pink na to, naging pink na. Itong red line na to is, ang kahulugan yan, habang bata ka pa, mataas pa yung responsibility mo. May income ka pa, nangangailangan ka pa ng pagkain, mga damit, education, health, or may binabayaran ka pang utang. Dapat habang tumatanda ka, napapababa mo sa zero responsibility, taking of your future. Then, dapat, pag matanda ka na, pera na yung nagtatrabaho para sa'yo. Pag matanda ka na. Then, ito naman yung blue line, no? Habang bata ka pa dito, kabataan mo pa, wala ka pang savings. So, nagwo-work ka pa para sa pera. Dapat habang tumatanda ka, napapalaki mo yung savings mo sa may mga malalaking interest na tubo, no? Para pagtanda mo, yung pera na ang magtatrabaho para sa'yo. Diba? Yan yung purpose ng the X curve. No? Intindihan mo na? Intindihan ko. Yan yun. Galing dito ko lang dito nalaman sa MJ. Ito, dalawa lang ang pwede mangyari sa buhay ng tao or tatlo. What if I die too soon? Anong solusyon dyan? Kung tayo mamatay ng maaga, life insurance or instant money. Yan yung income replacement, no? What if mamatay tayo ng mabuhay naman tayo ng mahaba, problema pa rin yun. Kasi kung wala tayong mapagkukunan, no? Kailangan natin ng investment tsaka long-term healthcare. Yan yung sinasabing money working for you. No? Kaya habang bata pa, mag-ipon na tayo. Then, ito yung three major financial needs to complete this. No? Investment, number 1, to generate continuing income for you when you retire, letting money work for you. Then, number 2, income protection or life insurance, to protect your family if you die too soon. Life insurance protection can help you replace your income. Help finance your children education, pay state tax, pay debts, and instantly. Life insurance is instant money. Tama. Number 3, healthcare. To provide you healthcare when you retire or when you stop working. Siya yung magko-cover sa atin pag wala tayong trabaho. Someone to take care of you when you get old. How comfortable is your healthcare situation after age 60? Depends on the decision you make today. Yung papakinabangan natin siya after 60 natin. O kahit hindi pa tayo 60, basta 1 year tayo nag-uulog, mapapakinabangan na natin siya. No. At malaking tulong yan pagdating natin ng 60. Ito yung Kaiser, 3-in-1 siya. Ultimate Kaiser Health Builder. Kaya 3-in-1 siya, meron siyang healthcare, may kasama na rin siyang life insurance, saka savings. Naka-invest na rin yung pera mo dyan. Para ka lang nag-iipon dyan kasi after 20 years, pwede mo nang makuha yung hinihulog mo lahat sa Kaiser. No. Yan yung ipon na walang tapon. Sabi ni Miss Sharon Cuneta, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Sharon Cuneta Pangilinan, ang ambassador. Then, ito. The rule of 72. Power of compounding interest. Na-discover to ni Albert Einstein, no? Called compounding interest in the eighth wonder of the world and mankind greatest invention because of its mightiest force ever unleashed for the amazing of wealth. Kaya yumayaman ang mga bangko dahil dito. Ito ang ginagamit ng bangko. Matututunan mo ito ngayon. Halimbawa, ang age mo ay 29. Tapos, meron kang 100,000. Ngayon, kakilala mo halimbawa yung may-ari ng bangko or ninungin mo. Sabihin sa'yo, bigay mo yung yung 100 mo ilagay mo sa bangko ko yung 100,000 mo, bibigyan kita ng 4% na interest. Then, apply mo lang, 72 divided by 4 equals 18. After 18 years, dodoble yung pera mo. Then,
Pagdating mo ng 47, after 18 years na yon, naging 200,000 yung pera mo. Oo. Pagdating mo ng 65, naging 400,000. Mm. Then, hindi mo alam, inilagay naman ni bangko yung iyong 100,000 sa 8%. So, hindi ka nakasali dito. Mm. Kasi 4% lang ang sa'yo dyan eh. 72 divided by 8 equals 9. Then, money to double after every 9 years. Kaya pagdating mo ng 38 years old, naging 200,000. 47 na, naging 400,000. Nung 56 years old ka, naging 800,000. At nung 65 years old ka, naging 1.6 million na yung pera mo. Oo. 100,000. Ngayon, hindi mo alam. In-invest pa rin bangko yung pera mo sa 12%. 72 divided by 12 equals 6. 6. Money doubles Oo, every ito na 6 years. No? Oo. So, nung pagdating mo ng 35, naging 200,000. Pagdating mo ng 41, 400,000. Pagdating mo ng 47, naging 800,000. Pagdating mo ng 53, naging 1.6 million. Pagdating mo ng 59, naging 3.2 million. Pagdating mo ng 65, naging 6.4 million na yung pera mo. Ang tanong, magkano ibabalik sa'yo ni bangko? Dahil 4% lang yung binigay niya sa yung interest, magkano ibabalik na sa'yo after 65 years? Ito lang, 400,000. 400,000. Oh. Asan na yung 6 million? Nasa bangko. Kaya yung mayaman ng bangko dahil dyan. Oh, di ba? Ngayon, kung tayo depositor lang at akala natin ay tumutubo ng malaking pera natin sa bangko, nagkakamali ka. Di ba? Kasi yung 6 million nasa kanya, after 65 years, mataas kaya ang halaga niyan, di ba? Mataas na yung bilihin nun. Kulang pa yan, no? Hindi sasapat yun sa ano mo. Kaya maging matalino tayo. Pwede din tayo maglagay dito sa 12% na pinaglagay ni bangko. No? Galita sa mo. Hindi. Pang-medical daw siya bukas. Then, ito. Saan nga ba natin magandang ilagay ang pera natin pinaghirapan? Example, ikaw ito. Tapos, gusto mo sa bangko ka maglagay. Hindi mo pa alam ang mutual fund, no? Halimbawa, maglagay ka ng pera sa bangko, ang tawag sa'yo depositor. Magkakaroon ka ng savings account, no? Ang gagawin naman ni bangko sa pera ng kanyang depositor, i-invest niya yan sa mga government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. Ito yung mga investment company sa Pilipinas. Yan yung pinagsasama-sama yung mga pera ng mga investor at ipinagpapagawa ng isang mall or building. Yan yun. Hindi isa lang ang may-ari ng mga building sa Manila. Maraming may-ari niyan mga investor, no? At ngayon, si bangko makakakuha dyan ng 12% interest, no? Ang tanong, magkano ibabalik sa iyo ni bangko as a depositor? Ayun lang. Ito, 0.25% yearly. Wala pa isa. 25 centavos lang yan. Hindi na yung pinapansin ngayon. Di ba? At ito, kung ikaw ito, at maglalagay ka ng pera sa mutual fund, ang tawag sa iyo ay shareholder. Hindi ka depositor. Magkakaroon ka ng investment. Ito yung tinatawag na investment. No? Ang gagawin naman ng mutual fund sa pera ng kanyang mga shareholder, i-invest niya rin ito sa pinag-i-investan ni bangko. No? Andyan yung government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loan and real estate. So, hindi matatatag yung mga company yan, hindi babagsak yan. No? At makakakuha dyan si mutual fund ng 12% interest rate. Then, ang tanong, magkano ibabalik sa'yo ni mutual fund? Ito, 12% din, buong buo, walang bawas. Diba? So, saan ka ngayon maglalagay ng pera? Ulit mga bad. Diba? Bagay kay gusto mo maging shareholder, magkakaroon ka ng investment. Ngayon, ang pera naman natin, lalagay ni mutual fund sa mga dito sa mga government securities na yan, yung mga investment vehicle na yan dito sa ating bansa. Matatatag yan, malalaking kumpanya yan, bukas na babagsak. Then, si mutual fund makakakuha din ng interest rate na 12% kaya nang nakuha ni bangko. Then, ang tanong, magkano ibabalik sa atin ni mutual fund 12 as a shareholder? 12%, no? Walang bawas, napansin mo. Unlike dito. Di ba? Ngayon, saan mo ilalagay ang pera pinaghirapan mo? Dito na ulit sa 12. Dito. Yan. Ngayon, nalaman natin na yung compounding interest dito. Di ba? Yun yung karunungan na hindi alam ng marami. No? Kala nila at may pera sila sa bangko.
malaki na yung tinutubo. Hindi alam mo dito ang 25 centavos lamang. No? Dito, nowhere to put your hard-earned money. Saan mo daw ilalagay yung pera na yung pinaghirapan. Then, beat the inflation rate. Ito yung pagtaas ng bilihin taon-taon. Nataas siya ng 3.5% every year. No? Yung 1,000 natin dati, marami na bibili. Ngayon, konti na lang. Bayan yon. Know how to grow your hard-earned money. Then, let money work. No? Kailangan yung pera naman ang pagtrabahoy natin habang tayo nagtatrabaho. No? Yung bats, mo na kabads. Ulit. Pag ako nakainom talagang ganyan eh. Habang ako nagtatrabaho din yung pera ko. Oo. Diba? Ito yung ating wrong way of savings na tinatawag. Ito yung formula. Pagka-receive ng income, diretso na agad sa bills at expenses, saka sa mga lifestyle. Saka lang mag-ipon pag may natira. Ay, paano kung walang matira? Yan Wala. yung wrong way of savings na sinasabi. Ito naman yung right way of savings. Pagka-receive ng income, kung naniniwala ka na 10% para kay Lord, ibawas mo. Then, saka mo bawasin ang 20% para sa iyong savings. Kung hindi mo kaya ng 20%, magsimula ka lang sa maliit. No? Oo. Hanggang sa maging habit mo na yan at maging habit ng iyong pamilya. No? Nakawit ng bats. Yan, ako lang played mo. Pasura. Bakit? Pinapatay Then, saka ka lang gagastos ng 70% pag naalis mo na yung ipon mong 20% or small, start small. No? Yan yung right way of savings na tinatawag. Ito yung formula. No? Tama. Then, bago ka mag-invest ng pera, invest ka muna ng knowledge. Learning first. No? Take an action. No? Bago ka mag-take ng action, unahin mo muna yung karunungan. Gaya na yung tinuturo ko ngayon. Oo. No? Ngayon, may kaalaman ka na. Alam mo na kung saan ngayon lalagay ang pera mo. Si IMJ is marami siyang partnership na company. One-stop shop na yan, no? Parang SM. Sa mga financial naman to, no? Kung gusto mo ng healthcare, nandyan ang Kaiser. Partner yan ni IMJ. Kung gusto mo ng life insurance, nandyan yung PLM Life, no? Gusto mo ng investment, andyan yung Soldibo Funds. Diyan ako nag-invest. Kung gusto mo ng real estate, andyan ang Vistaland, Ayala Land, SMDC. So, may SMDC dyan. Pwede tayong kumuha dyan. Diba, libre, tayo dyan, discounted ng malaki pag member tayo ng IMG. Then, kung gusto mo ng general insurance, nandyan yung MAPE, no? Insurance, yan yung mga BUL. Then, kung gusto mo ng kung may ari-arian ka, ito yung asset preservation service kasi itong kuha na to, halimbawa dito na preserve ni Kading tapos namatay siya. Pagka walang nag-manage nito, kukunin daw yan ng gobyerno. Kailangan ma-preserve mo siya para hindi mawala. No? Yan. Isang buo na yan. Nandiyan na lahat. Diba? Sa IMG. Ito na. Tapos na. Once na member tayo ng IMG, dito, become a lifetime member sa halagang 6,000 pesos. No? Ito yung advantage. Pag member tayo. Yung initial investment mo, yung 1K, magiging initial investment mo na yon sa iyong mutual fund. So, parang 5,000 lang yung pinamember mo. Kasi, sa 6,000 na to, yun na yung initial investment mo na 1K. No? Yung 5,000, wala mo kung saan mapupunta. Sa benefits niya, hindi. Doon mapupunta. Then, higher return of investment, no? Hindi ka required na mag-top up monthly. No? Then, minimum dito, pag after mong mag-member, 20 pesos lang. 20 pesos kada. Ikaw ang bahala kung kailan mo idadagdag, kung every year or every 2 years. Hindi ka required na mag-monthly dito sa IMG. Ang may monthly lang dito, yung Kaiser. No? Then, after 6 months na lock-in period, pwede mo nang withdrawin yung in-invest mo. Pero ikaw ang bahala kung para saan yung iniipon mo. Kung para sa retirement mo o sa college fund ng anak mo, halimbawa, no? No fees and no charge. And then, ikaw magkocontrol ng iyong investment kasi hindi ka nga record na magdagdag monthly. Hindi, minimum 20 pesos lang. Ikaw ang bahala kung kailan mo dadagdagan. Ikaw ang fund manager na sarili mong pera. No? At accessible mo to anytime, anywhere kasi magkakaroon ka dito ng username and password. No?
Then with insurance coverage, no? May insurance coverage kapag member ng IMG, 20,000 personal accident insurance. Then kung member ka ng Kaiser at IMG, magiging 100,000 to. At kung gagawin mo yung business sa IMG, halimbawa, pag member ka kasi ng Kaiser at IMG, associate yung tawag sa'yo. Pwede mong i-run yung business, gaya ng ginagawa kong to. Nagtuturo ako. Pag tumaas yung position mo, magiging 200,000 yung personal accident insurance coverage mo. Ito, nadadagdagan. Libre lang yon, hindi mo yung babayaran. Part yun ng benefits. Then, with free unlimited check-up and consultation sa Kaiser Medical Center. Na pag member ka ng IMG. No? Meron tayo sa San Pablo. Sa SM San Pablo. Kaiser. Nado sa second floor. Nakapagpa-check up na ako doon eh. Diba? Intindihan mo na? Hindi ka mo lifetime member. Lifetime na yan. 6,000 lang. Diba? Isang beses ka lang magpapamember. Ito yung ating 48 benefits. No? Yan. Asa na yan? Dito yan eh. Yan. Ito yung ating Soldivo Fund na sinasabi, yung mutual fund. Makikita mo dyan agad yung investment mo kung tumutubo siya or hindi tumutubo, no? Yan. Then sa Fidelity Life naman, magdadagdag ka lang dito ng 500 pesos, magbabayad ka lang. May lifetime access ka na 50,000 cash assistance once na may mangyari sa plan holder. Ito yung parang may magagastos ka sa pamburol mo, halimbawa ganun. Yan yung cash assistance, no? And then Cyberest Memorial Services, once na may mangyari sa plan holder, tawagan mo lang siya na yung bahalang makipag-usap sa pinakamalapit na punerary sa inyong lugar. Siya yung makikipag-deal kung ano yung ibibigay na serbisyo ng punerary, ano. Then sa Manila Bankers Life, ito yung personal accident insurance, 100,000. Free lang to, walang bayad to, no. Then IMG Vision Care, libre ka ng 2 pirasong frame every year. Pwede mo yung i-claim sa De Los Reyes Optical. Ang babayaran mo na lang dyan yung lens. Diba? Ang mahal daw sa gantong salamin ay yung frame niya, no. And then kung gusto mong pa-check up sa Kaiser Medical Center, ipa-print mo lang to. E-health card yan. Pwede, ipiprint mo yan. Yan yung ginamit ko dati. Pinrint ko lang to. Dinala ko doon. Binigay ko lang. Okay na. Wala nang tanong-tanong. Kung gusto mong gawin yung business, nandyan ang Dominate Tool. No? May mga link tayo dyan. I-email mo lang yan sa mga prospect mo. Then, sa Kaiser International naman, dito mo kung may ka dito, OPMS or policy, dito mo yun ma-open sa Kaiser. No? May password ka din dyan at saka username. Sa Kaiser na yan. Okay na, naintindihan mo na. Ganyan yung makikita mo sa account mo once na maging member ka ng IMG. Alagyan mo lang ng profile pic mo. So, start now. Action now. It's time to invest. Diba sabi nga nila, time is gold, no? Lumilipas yung panahon, wala tayo napapagandaan, tumatanda tayo, palaki ng palaki yung ating mga diba? Sabi dito, AFP personnel to get financial education, kasi sila mismo, it will increase awareness and scam prevention. Na-scam din sila, mga sundalo natin. Then, arming HAP personnel with practical knowledge they can use in protecting their assets and growing their investment. So, naghanap din sila kung paano nila mapapalago yung pera na kanilang kinikita, no? Then, ayun, nagtuturo ng mga IMG members sa mga sundalo. Diba? Kaya nga target ko ngayon yung pinsan ko kasi sundalo yon, may pera yon. Diba? Bukod sa kanyang pensyon, kung siya member nito, mas malaki pa yung makukuha ng pamilya niya. No? Kasi delikado ang buhay ng sundalo, diba? Kaya kami nagtuturo ng financial education kasi ginawa ni Duterte na mandatory. Mandatory financial education for all migrant families shall be pursued. No, with along incentives to encourage entrepreneurship. Then, ito yung Republic Act 1022 and Republic Act 1069. Ito yun, no? Sabi ni Secretary Briones ng DepEd dati,
Two new laws, Republic Act 10679 and Republic Act 10922, mandate us to teach financial literacy to student. No? May batas pala dito. Hindi lang basta-basta kaya nagturo, no? But I think if you want to teach financial literacy to students, you have to start with the teachers, no? Bago daw turuan yung mga estudyante, dapat yung mga teacher muna. Oo nga naman, sino nga naman magtuturo sa estudyante, di ba? Teacher. dapat matuto din yung mga teacher ng financial literacy like Wow. this, no? Yan. So, tapos na tayo. Ito yung aking coach. Nung nag-aaral siya ng matuto ng mag-invest, nung pinag-aaral siya, nagpaturo pa siya kay Brother Bo Sanchez. So, hindi pa siya nun member ng IMG, no? Then, nagbabayad pa siya dyan. Every session. Appointment yan eh. Then, ito, kaching kita, nagpapaturo din siya. Ayun, bumibili siya ng mga box. Nagbabayad pa rin siya kung paano mag-invest. No? Papaturo ka pa lang, may bayad na. Ay, dito, magpapamember ka na lang. Libre ng pagtuturo, di ba? Oh, hindi mo ba grab? Oh. A person not useful asset is not a head full of knowledge, but a heart full of love and ear ready to listen and hand willing to help. Yung mga tayo na willing makinig, nandiyan ang aming kamay para tumulong. Tapos na tayo. Okay na.